Breaking news mga kababayan, New World Order, ipapatupad ni Donald Trump. The hike in defense budget signals an unprecedented focus on American military readiness as the Trump administration now implements its vision for a new world order. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa world politics, muling umiikot sa mga balita at mga opinyon ang pangalan ni Pangulong Donald Trump. Hindi lamang dahil sa kanyang mga domestic policies sa US, kundi dahil na rin sa kanyang impluensya na nakakapagbago sa kasalukuyang global order. Batay sa mga balita ng media at sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga ginagawa ng kanyang administrasyon sa foreign policy mula sa mas mataas na makikipagkumpetensya sa China at Russia hanggang sa pagtutok sa mga strategic position tulad ng Venezuela at South China Sea at sa mga desisyon na sumasalukot sa tradisyonal na paniniwala ng European Union at NATO, lahat ay itinuturing ng maraming eksperto bilang simula ng isang New World Order. Bagaman walang opisyal na dokumentong nakasulat na New World Order, ang mga aksyon na ginagawa ni Donald Trump ay nagdudulot ng malawakang debate sa buong mundo. Kung ang mga kilos ba niya ay may motibong baguhin ang kasalukuyang international rule-based order o isang simpleng pagpapalawak lang ng kanilang impluensya sa international politics. Mula pa noong muling maupo si Pangulong Donald Trump sa pwesto, kapansin-pansin umano ang biglang pagkambyo nito mula sa tradisyonal na pakikitungo ng US sa European Union. Ipinakita ni Trump na ang US ay hindi na gaya ng dati na siyang laging magtatanggol sa seguridad ng mga bansa sa Europa. Well, I've said that to them. I said, if you're not going to pay, we're not going to defend. I said that 7 years ago. And because of that, they paid hundreds of billions of dollars. I said, if you're not going to pay your bills, we're not going to defend you. Pagpasok ng 2025, ginamit ni Trump ang taripa bilang sandata para makuha ang kanyang mga kahilingan sa ibang bansa. Maging ang EU at ang iba pang mga kaalyado ay sapul sa taripa ni Trump. Pero pagpasok ng 2026, mas tila naging agresibo ang US. Hindi na masyadong ginagamit ni Trump ang taripa ngayon, pero mas lantaran naman niyang ginagamit ang puwersang militar para makuha ang gusto niya. Sa pagkakataong ito, gustong ibalik ni Pangulong Donald Trump ang Monroe Doctrine at ang mas matindi pang bersyon nito, ang Donroe Doctrine, na lalong nagpapalakas ng karapatan ng Estados Unidos na imanipula ang mga politikal at ekonomikal na sitwasyon sa Western Hemisphere. Noong 2005, simula pa lang ng taon, napag-usapan na natin to, ikaw at ako. Madalas nating usapan nun ay mga taripa. Pinag-uusapan natin kung paanong ginawa ni Trump na sandata ng Estados Unidos ang merkado para makuha ang gusto niya sa ibang mga bansa sa mundo. Malaking issue yan noong Liberation Day. Pero pagsapit ng 2026, medyo hindi na yan mabigat na usapan dahil sa maraming dahilan. Pero habang iniiwan ni Trump ang taripa bilang sandatang pang-ekonomiya ng Amerika sa buong mundo, lumipat naman siya sa paggamit ng lakas militar kung saan mas angat ang US mag-isa. Inaangkin niya ngayon ang Monroe Doctrine na siguradong gusto mo ring pag-usapan. At dito, mas mahirap sa ibang bansa na pigilan o takutin si Trump. Mas ganito ang tono ngayon, lumipat ka at subukan mo kung kaya mo. Galing pa yan sa Monroe Doctrine at malaking bagay talaga ang Monroe Doctrine noon. Pero nahigitan na natin ito ng husto, sobrang nahigitan. Donroe Document na nga ang tawag nila ewan ko. Pero Monroe Doctrine yan. Parang nakalimutan natin yan. Importante yan pero nakalimutan natin. Ngayon hindi na natin kakalimutan yan. Sa ilalim ng bagong national security strategy namin, wala nang question sa pagiging dominante ng Amerika sa Western Hemisphere. Hindi na mangyayari yan. Ang Monroe Doctrine ay isang prinsipyo kung saan bawal ang alinmang bansa sa mundo o mga bansa sa Europa o sa Asia na makialam sa mga affairs ng mga bansa sa North and South American continent. US lang ang may karapatang manghimasok sa mga bansang ito bilang guardian ng buong kontinente. Tanong ngayon ng marami, may plano ba ang US na magpatupad ng New World Order? Si Trump mismo ang sumagot nito. Ayon sa kanya, wala siyang pakialam sa kasalukuyang international law.
Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and Not international that's law. very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. Do you feel your administration needs to abide by international law on the global stage? Yeah, I do. I do. But it depends what your definition of international law is. Ayon kay Pangulong Trump, hindi siya kayang pigilan ng international law. Isa lang ang makakapigil sa kanya at yon ay ang kanyang sariling moralidad o pamantayan. Ibig sabihin, kung interesado si Pangulong Trump sa langis ng Venezuela, kukunin niya ito. Kung gusto niya ng Greenland, kukunin niya ito. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Dahil dito kung bakit siya binabatikos ngayon ng ilang mga world leaders katulad ni Pangulong Emmanuel Macron ng France. Ayon kay Macron, nanganganib na ang mundo ngayon sa mga taong gustong paghati-hatian ito. Direkta niyang tinukoy ang US na lumalayo na sa mga kaalyado, ang China na nagpapalakas ng kapangyarihan at naging isang agresibong komersyalista, at ganun din ang Russia na nagpapairal ng kaguluhan o destabilisasyon. Ang Europa ay unti-unti na daw humihina ayon kay Macron, kaya gusto sana niya na mapalakas muli ang kapangyarihan ng United Nations para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nandito tayo sa isang mundong nagkakawatak-watak na. Habang tumatagal ay hindi na gumagana ang multilateralismo. Nandito tayo sa isang mundo ng mga malalakas na bansa na natutuksong paghati-hatian ang iisang kapangyarihan. At naniniwala ako na walang nagawang pagbabago ang mga nangyari noong mga nakaraang buwan at araw. Kaya ito ang pinakamalaking panganib sa international order na meron tayo ngayon. Ang Estados Unidos ay isang makapangyarihang bansa, pero unti-unti na itong humihiwalay sa ilan niyang mga kaalyado at gusto nang kumalas mula sa international rules na kinikilala nito. Kahit nga yung mga usapan na may kinalaman sa palitan ng ilang kagamitang pangsiguridad o pasilidad. At ang China na isang sumisibol na kapangyarihan na dapat sana'y makipagsosyo sa iba't ibang mga partners pero nagiging agresibo sa kalakalan lalo na nung pagkatapos ng COVID at pinapahina pa ang ekonomiya ng Europa. At meron pang mga puwersang nanggugulo, ang Russia kasama ang Ukraine at iba pang lugar. Tapos may nakikialam pa sa impormasyon at kung ano-ano pa. At marami pang iba na pwede kong banggitin. Kaya dito sa mundong ito, ang pinakamalaking panganib na pwede nating harapin at nangyayari na nga ay ang paghina ng lahat ng mga institusyon kung saan pwede sana nating maresolba ang mga problema. Mga institusyon na pwede tayong magtulungan. Ang panganib dito, baka manghina ang Europa. Sa harap ng ganitong kalupitan at batas ng malalakas, tayo na lang ang natitirang nagpapaalaala sa mga patakaran na tinatalikuran na ng iba. Gusto ni Macron na muling palakasin ang United Nations, pero tila malabo na ito ayon sa mga eksperto. Mababa na kasi ang kredibilidad nito lalo't wala itong nagawa para pigilan ang mga nagdaang digmaan, gaya ng Ukraine o ang digmaan sa Gaza o ang mismong pag-atake ng US sa Venezuela. At tsak na wala din daw itong magagawa para pigilan ang pwedeng mangyari sa Greenland. Bukod dito, naalarma pa ang UN nang biglang kumalas ang Estados Unidos sa 66 na international at United Nation entities. Mga entities na umaasa pa naman sa pondong ang pinakamalaking shares ay galing sa US. Opisyal nang kumalas ang Estados Unidos sa 66 na international at United Nations entities, bagay na dinesisyonan ni US President Donald Trump. Kabilang sa mga ito ay ang Pangunahing Climate Treaty at isang UN body na nagsusulong ng gender equality at women empowerment. Ayon kay Trump, umatras ang US mula sa mga ito dahil kontra sa interes ng Amerika ang paraan ng operasyon ng mga ito. Si Mika Jumawas para sa balita. 35 non-UN groups at 31 entidad ng UN ang iiwan ng US. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, ikinalulungkot niya ang desisyong ito ng Trump administration.
Sinabi ni UN Chief Spokesperson Stephen Dujarric na ilan sa mga nasabing organisasyon na iiwan ng US ay tumatanggap ng pondo nila mula sa regular budget ng UN. Pero sa kabila ng pagkalas ng Estados Unidos sa mga nasabing organisasyon sa ilalim ng UN, patuloy pa ring inuobliga ng pamunuan ng UN ang US na magbayad ng mga kontribusyon nito bilang isang member state. Kung hindi magbabayad ang US, pwede itong mawala ng karapatang bumoto. Sa ngayon ay may utang ang US na $1.5 billion sa United Nations dahil sa mga pondong hindi nito nabayaran. Ayon sa US, hindi sila magbabayad ng pondo dahil ang ilan sa mga patakaran ng UN ay anti-American, hindi epektibo o sumasalungat sa interes at soberanya ng Estados Unidos. Kaya naman hindi katakataka kung tuluyang kumalas ang US sa UN pagdating ng panahon ayon sa mga eksperto, na maging dahilan upang tuluyan na itong humina at mangibabaw ang interes ng Estados Unidos sa buong mundo. Naniniwala ang mga eksperto na ang gusto ni Macron na mapalakas ang UN ay malabo na ngayon. Lalo't ang paniniwala ng United Nations ay dapat na maging mas responsable ang mga malalakas na bansa. Pero lahat ay gustong maging mas malakas kaysa sa iba. Kaya sino ang mas magiging responsable sa lahat? Kung gusto ng Russia at China na manguna sa lahat, hindi papayag ang Estados Unidos. Kung gusto ng Estados Unidos na manguna sa lahat, hindi papayag ang Russia at ang China. Kaya nga humiwalay ang BRICS at binawasan na ang paggamit ng dolyar sa kalakalan dahil gusto nilang kumala sa kapangyarihan ng dolyar sa kapangyarihan ng Amerika. Dahil dito, ang mundo ay tila umano nagiging isang puzzle na dapat mabuo. Isang magulong sitwasyon na dapat ayusin. Lumala ito nang humina ang Estados Unidos ng mga nakaraang taon at naging malakas naman ang mga bansang Asyano gaya ng India at China, mga bansang gustong hamunin ang lakas ng Amerika. Pero dumating si Donald Trump at muling pinalakas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbuwag kay Maduro at sa pagkuha ng Greenland. Naniniwala ang mga eksperto na ito na ang pasimula ng bagong world order na gusto niyang umpisahan. Isang world order na kabaligtaran ng kasalukuyang international law na hindi niya sinusunod. Isang world order na ang masusunod ay ang moralidad niya at ang interes ng Amerika. Dagdag pa rito, isinusulong din ngayon ni Pangulong Trump ang pag-aproba sa tumataginting na $1.5 trillion na defense budget ng US. Kung maaaprobahan ito na ang magiging pinakamalaking defense budget sa buong mundo. Mas malaki ito kahit pagsamasamahin pa ang defense budget ng mga bansang China, Russia, India, Saudi Arabia at iba pang mga bansa. Ayon sa isang post na ginawa mismo ni Pangulong Trump sa kanyang social media account, Matapos ang mahaba at mahirap na negosasyon sa mga senador, kongresista, kalihim at iba pang kinatawan ng politika, napagpasyahan ko na para sa kabutihan ng ating bansa, lalo na sa mga panahong puno ng kaguluhan at panganib, ang ating military budget para sa taong 2027 ay hindi dapat $1 trillion, kundi $1.5 trillion. Ito ay magbibigay daan upang mabuo natin ang dream military na matagal na nating inaasam. At higit sa lahat, titiyakin nito na tayo ay ligtas at secure anuman ang kaaway. Kung hindi dahil sa napakalaking kita mula sa mga taripa mula sa ibang bansa na karamihan sa kanila ay nanloko dati sa Estados Unidos, mananatili sana ako sa $1 trillion. Pero dahil sa taripa at sa malaking kita nito na dati ay hindi maisip, isang taon lang pagkatapos ng patulog-tulog na administrasyon ni Joe Biden na pinakamasamang pangulo sa kasaysayan ng bansa, kaya nating maabot ng mas madali ang $1.5 trillion kasabay ng pagbuo ng isang hindi mapapantayang puwersang militar, pagbabayad ng mga utang at pagbibigay ng malaking dividendo para sa mga patriotikong sumasahod lang ng katamtaman sa ating bansa. ayon sa mga analysts, ang pagtaas ng defense budget ng Estados Unidos ay bahagi umano ng vision ni Donald Trump sa pagbuo ng isang bagong world order. The hike in defense budget signals an unprecedented focus on American military readiness
as the Trump administration now implements its vision for a new world order. Bukod dito, sinabi din ng Pangulo ng Amerika na malapit nang matapos ang Nuclear Arms Treaty sa pagitan ng Russia at ng US. Ibig sabihin, mawawalan na ng limitasyon ang Estados Unidos at ang Russia sa paggawa ng mga nuclear weapons. Sa nagdaang taong 2025, umigting ang pangamba ng mundo sa nalalapit na pag-expire ng New Strategic Arms Reduction Treaty o New START. Ito ang huling kasunduang naglilimita sa dami ng strategic nuclear weapons ng Estados Unidos at Russia. Ang nasabing nuclear treaty na tinawag na New START Nuclear Treaty ay nagsimula noong February 5, 2011 nang pirmahan ito ni dating Pangulong Barack Obama at Russian President Dmitry Medvedev. Isang kasunduan na naglilimita sa dalawang bansa sa paggawa ng mga nuclear weapon. Ayon kay Trump, tatapusin na sa February 5 ang kasunduang ito. At kung matatapos ito ay hahayaan na lang niya na matapos ito ng gano'n na lang. Pero nangangamba ang maraming eksperto na kapag natapos ito, magsisimulang mag-deploy ang dalawang bansa ng mas maraming strategic warheads na lampas na sa limitasyon at lalong magpapabagsak sa sistema ng arms control sa mundo. Nilinaw ni Trump na sa oras na mag-expire ang kasunduan sa February 5, hihikayatin naman niya ang Russia at ang China na gumawa ng isang bagong agreement. Pero sabi ng China, hindi sila sasali sa agreement na ito. Ayon sa Embahada ng China sa Washington, hindi makatwiran at hindi makatotohanan na isali ang China sa anumang nuclear disarmament talks sa pagitan ng Russia at US dahil hindi naman daw sila sumasali sa mga arms race at hindi naman daw nila pinaparami ang kanilang nuclear warheads tulad ng ginagawa ng US at ng Russia. Ang mga impormasyong ito ay sinabi ni Pangulong Trump sa isang interview na ginawa ng New York Times noong Miyerkules, January 7, 2026. Ang tanong ngayon, sa oras na matapos ang nuclear agreement ng Russia at US sa February 5, anong magagawa ni Trump para kumbinsihin ang China na pumasok sa isang bagong nuclear arms agreement kung ayaw nga nito? Gagamitin din ba ni Trump ang puwersa para mapapayag ang China sa kanyang gusto? Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.